Magandang gabi, Sir Kira. Pati na rin po sa mga tagapakinig nyo. Isa po ako sa mga avid listener nyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mark Kenji. Pinag-iisipan kong mabuti kung ibabahagi ko ba itong karanasan ko sa school namin. Dahil hanggang ngayon kasi ay nararanasan ko pa rin ito. Grade 7 ako nung ma-experience ko ito. At dahil bago pa lang ako sa school na yon, hindi ko alam kung paano akong makakahanap ng bagong kaibigan. Unang araw ng pasukan, Lunes yon. Pero hindi ako pumasok dahil hindi pa ako kumpleto ng gamit nun. Kaya naman kinabukasan na ako pumasok, Martes. So kinabukasan nga nun ay pumasok na ako. At ito ang pinakaunang klase ko. Gaya nga ng sabi ko, bago pa lang ako dito at wala pa akong gaanong kilala. Kaya naman patayo-tayo lang ako kung saan-saan. Upo, tayo, lakad. Yan ang ginagawa ko kasi nga excited ako na may halong kaba. At dahil nga hindi ako mapakali, naisip ko munang pumunta sa covered court ng school para sana doon na muna tumambay. Sa pagkarating ko doon, gaya ng inaasahan, maraming tao at hiwa-hiwalay ang pagkakaupo ng mga ito. Kaya naman tumayo na muna ako sandali at pasimpleng naghanap ng mauupuan. Sa paglilibot ko ng paningin ay may isang umagaw ng pansin ko. Isang babae na sa tingin ko ay kabatch ko. Nakatingin siya sa akin, kaya naman tinignan ko rin siya. Pero kakaiba kasi yung tingin niya. Alam mo yung tingin na parang nangungusap. Kaya naman kinapalan ko na yung mukha ko at nilapitan ko siya. Hi, bati ko sa kanya. Pero ngiti lang yung iginanti niya sa akin. Kaya naman nakaramdam ako ng konting hiya sa sarili. Transfer ka rin? Tanong ko, pero wala pa rin siyang sagot. Habang sinusubukan ko siyang kausapin, napansin ko na iba yung suot niyang uniforme kumpara sa uniforme ng ibang mga babae rito. Namumukod tangi yung kanya dahil wala siyang kapareho, kaya naman nagtaka ko. Pero hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin yon kasi naisip ko baka wala rin siyang pambili. Anong grade ka na? Tanong ko ulit. Pero nung mga sandaling yon, magkatabi na kami sa upuan. Mark Kenji nga pala. Huwag kang mag-alala, hindi kita liligawan. Kasi lalaki din hanap ko, char. Pagpapakilala ko pa sa kanya, napansin kong ngumiti siya. Kaya naman napangiti na rin ako. Ikaw, wala ka bang pangalan? Tanong ko ulit. Ana. Ako pala si Ana. Sagot niya naman sa napakalamig na tinig. Mahinhin pala siyang babae. Kaya pala hindi siya pala sagot. Sabi ko pa sa isip ko. Sa kalagitnaan ng palitan namin ng tanong, napansin ko na parang nakatingin sa akin yung ibang mga estudyante. Pero hindi ko na lang inintindi yun. Kasi nga nakahanap na ako ng bagong kakilala. Ang kausap kong si Ana. Maya-maya lang ng konti, nagpaalam na ako kay Ana na papasok na ako sa room namin. Kasi konti na lang yung tao sa court dahil nagsipasukan na yung iba sa kanya-kanyang room. Umakyat na ako noon sa second floor kasi doon ako naka-room. Pero bago ako umakyat, muli kong tinignan si Ana. Wala na siya sa pwesto namin kanina, kaya naman pumasok na rin ako ng tuluyan. Inisip ko na lang noon na baka pumasok na rin siya sa room niya. Kaso naalala ko, nakalimutan ko nga palang itanong kung anong section niya. Lumipas ang ilang oras, natapos na ang ilang subject at nag-recess na nga. Naisip kong hanapin si Ana para sana yayain siyang kumain. Ang kaso ay hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Kaya naman naupo na lang muna ako sa isang upuan. Habang kumakain ako, may dalawang estudyanteng lumapit sa akin.
isang babae, at isang sa tingin ko ay bakla din na kasama niya. "Hi, transfer ka?" Tanong nila sa akin. Pero imbis na sumagot, tumango lang ako. "Nakita ka kasi namin kanina sa court, pangiti-ngiti ka. Kala nga namin may kausap ka sa phone eh. Pero nung nakita naming wala pala, mukha ka lang syunga nagsasalita kang mag-isa." Natigilan ako sa sinabing yun ng bakla. Kaya naman nagangat ako ng tingin sa kanilang dalawa. Napansin ko na parang medyo kinukurot ng babae yung bakla. Kaya napaisip ako kung trip ba ako ng mga to. "Ay, pasensya ka na dito ha. Parang ka lang kasi talaga tong si Joey." Paghingi ng despensa ng babae. Pagkatapos nun, umalis na din agad ako at pumasok na lang ako sa kantin. So natapos ang recess. Nasa room na kami noon at nagtuturo na yung Filipino teacher namin. Yung iba, napapansin kong hindi nakikinig at habang nagdi-discuss yung teacher namin, dinig na dinig pa rin yung ingay ng mga estudyante. Pero ako tahimik lang kasi nga wala pa akong gaanong close sa kanila. Maya-maya ng konti, habang nagsasalita yung teacher namin, biglang kumalabog yung pinto sa kabilang section na siya namang ikinagulat naming lahat kaya natahimik ang section namin. Lumabas yung teacher namin para tignan yung kabilang room. Pero ang sabi ng teacher namin, wala naman daw kakaiba. Yun po palang room na katabi ng sa amin, wala pong gumagamit dahil ginawa po yung tambakan ng mga libro. Lumipas ang ilang minuto at nakalimutan na namin yon. So bale, last subject na namin at pumasok na rin yung huling teacher namin. Math yung huling subject namin. Hindi pa man nagsisimula yung teacher namin ay nagpaalam yung isa kong kaklase na magsi-CR. Nakita kong medyo nainis sa kanya si ma'am pero pinayagan pa rin naman siya. Nangangalahati na yung klase namin noon ng math subject. Pero hindi pa rin bumabalik yung kaklase ko na nag-CR. Kaya naman nag-utos na si ma'am sa isa sa mga kaklase naming babae. Nasunduin na yung babaeng nag-CR kanina. Pero hindi pa man nakakalabas yung inutusan ni ma'am, nakarinig kaming lahat ng isang malakas na sigaw pero garalgal. So kami, normal lang na reaksyon namin ay magulat at magsitayuan. Pinapasok na ni ma'am yung inutusan niya at siya naman yung lumabas. Maya-maya ng konti, bumalik si ma'am pero this time kasama niya na yung nag-CR kanina. Pilit na kinakausap ni ma'am yung kaklase naming babae na nag-CR. Pero tulala lang ito at hindi nagsasalita. Habang pinapakalma ni ma'am yung kaklase namin, may narinig na naman kaming napakalakas na kalabog. Kaya naman napasigaw at napatili yung iba sa amin. Tapos nagsipuntahan sa harap kung nasaan sila ma'am. Ako naman, nakisali na lang din ako kasi maging ako ay natakot na rin. Nung kumalma na yung isang kaklase namin, kumalma na rin ang lahat. Nagsibalikan na kami sa mga upuan namin at nagpatuloy sa pagdidiscuss yung teacher namin. Naging maayos naman yung klase hanggang sa nagsiuwian na nga ay wala nang kakaibang nangyari. Naglalakad na ako noon palabas ng gate nang biglang may umihip na hangin sa may bandang batok ko. Kaya naman napalingon ako at hindi ko inaasahan ang nakita ko. Si Ana, nakatayo sa hindi kalayuan habang nakatingin sa akin. Yung mukha niya, walang ekspresyon. Basta nakatayo lang siya doon at nakatingin sa akin. Akmang lalapitan ko sana siya nang biglang bumulaga sa harap ko yung mga kaklase ko kanina sa kantin. "Uy, saan ka punta?" Tanong nung babae kong kaklase. Tumingin siya sa kung saan ako nakatingin kanina. Pero agad ding bumalik ang tingin niya sa akin. Nang tignan ko ulit si Ana, wala na siya doon. Lumipas ang isang linggo. Hindi ko na ulit nakita pa si Ana
Lalo na magmula nung naging close kami ni Joey at Angela. Minsan ay naikwento ko sa kanila yung tungkol kay Ana. Pero ipinipilit nila na wala daw talaga akong kausap sa court noon. Kaya naman minsan napapaisip na rin ako, multo ba talaga yung nakausap ko? Hindi ba talaga totoo si Ana? Kwento-kwento kasi sa school namin na may isang estudyanteng babae raw doon na ginahasa ng isang teacher at ibinaon sa lupa ang bangkay nito nang mamatay. Pero na-curious ako noon, kaya naman hinanap namin yung lupa na sinasabing pinagbaonan daw ng bangkay. Pero bigo kaming makita. May mga naririnig kaming usap-usapan na may mga estudyante daw na nakakakita ng babae sa CR. Pero bigla-bigla na lang din daw itong mawawala. Kaya naman ngayon ay unti-unti na rin akong nagkakaroon ng ideya kung ano nga ba talaga si Ana. Sa tingin ko, kaluluwa na lang talaga si Ana at siya yung nagmumulto sa school namin. Hindi matahi-tahimik dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng katarungan ang nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang muna, Sir Kira. Salamat sa pagbasa ng story ko. Asahan niyong makakapagbahagi ulit ako ng mga karanasan ko. Salamat po ulit. Hello, Boss Kira. Isa ako sa mga tagapakinig nyo sa mga kwentong inyong binabasa. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Bert. Ito po ang kwento ko nung nag-aaral pa ako sa isang universidad dito sa Cavite. Isang araw po, pumunta kami ng mga kaklase ko sa building ng nursing student para umattend ng sunod naming klase. Habang naglalakad kami, napansin ko na noon na may batang sumusunod sa amin. Tinanong ko yung mga kasama ko kung nakikita din ba nila yung batang sumusunod sa amin. Pero ang sabi nila, wala naman daw. So doon ko na-realize na ako lang pala yung nakakakita doon sa bata. Luma na ang kasuotan nito. Maikling short at sirang damit na parang may bahid ng dugong na tuyo na. Napansin ko rin na maputla yung kulay ng balat ng bata. Medyo kinakabahan na ako nung mga sandaling yon dahil sa akin po siya nakatingin. At hindi lang bastang nakatingin, nanlilisik yung mga mata niyang nakatitig sa akin. Sabi ko sa mga kasama ko, bilisan na namin. Kasi nga kako, may batang nakasunod sa amin at nakatitig siya sa akin. Pero hindi sila naniwala. Wala naman daw kasing nasa likuran namin. Hanggang sa makarating kami sa nursing building. Akala ko ay okay na. Pero hindi pa pala. Dahil nung matapos na yung klase namin, pasado 4:00 na nun. Pumunta kami sa may lumang kantin na ginawa na ring isang classroom. Doon po kasi yung sunod na klase namin. Tapos nung nandun na kami at nakaupo na, habang naghihintay sa professor namin, muli kong nakita yung bata. Nasa ilalim siya ng lamesa sa lumang counter ng kantin. Nilakasan ko po ang loob ko at nilapitan ko yung bata. Pero nung papalapit na ako sa kanya, bigla naman itong tumakbo sa likod sa may lumang kitchen ng kantin. At bigla na lang itong naglaho. Natakot po ako nun syempre at napatakbo pabalik sa upuan ko. Simula nun, palagi na lang din pong may nagpapakita sa akin
At hindi na lang ito yung batang multo. Dahil maging ang iba't ibang elemento ay nakikita ko na rin. Hanggang dito na lang. Sana ay mabasa niyo po ito at maibahagi sa mga tagapakinig niyo. Hello po Sir Kira at sa mga listeners na nakikinig ngayon. Simula po nung nakita ko yung channel mo sa YouTube ay minarathon ko na po ito sa pakikinig. At ngayon nga ay naubos ko na ang mga stories mo. Kaya naman naisipan ko na magbahagi na rin ng kwento ko. Sana po ay ma-feature nyo rin itong story ko kahit na maigsi lang ito. Ako po si Jen, taga Bacolod, Negros Occidental. Sa kwento ko po ay hindi ko na lang babanggitin yung name ng school. Pero nasa Bacolod City din po ang location nito. Noong nursing student pa po ako, taong 2008, third year po ako nito. Nag-OJT na po kami noon sa ospital. From 6 AM to 2 PM. Then, sasakay kami ng bus papunta sa school. 2:30 PM hanggang 7 or 8 PM. Yun po yung lecture sa classroom po namin para sa minor and major subjects namin. Bale nasa nursing building po yung klase namin. Isang hapon, around 6:30 PM na nun. Timing naman na kami lang ang may klase sa third floor nun. At ang room namin nun ay air condition. So expected talaga namin na wala masyadong ingay na nanggagaling sa labas. So nagle-lecture na po yung instructor namin nun. Sobrang stricto po niya at parang pang DJ po yung boses niya. Sino ba namang hindi mag-a-attend ng klase niya? Nga kaming lahat sa kagandahan niya. So ito na nga po. Habang nagle-lecture si mama, biglang may cellphone na tumunog. Yung ringtone pa niya ay yung special message na tone ng Nokia 3310. At sobrang lakas po nun. As in naka full volume ata yun. Syempre di ba pagka ganoon ang cellphone mo na naka full volume, i-off mo agad. Lalo na at nasa major subject kayo. Sino ba naman maglalakas ng loob na gumawa ng prank na ganon? Siguradong masususpend ka sa school nun. Syempre nagalit yung instructor namin kasi naiistorbo yung pagle-lecture niya. Kaya naman nag-warning siya. Pag di tumigil yung cellphone na yan, i-confiscate ko yan. Tumigil sa pagtunog yung cellphone. Ilagay nyo sa silent mode yung mga cellphone nyo o patayin nyo muna. Or else kukunin nyo talaga yan sa dean's office bukas, sabi pa ni ma'am. Sabi niya pa, pagkatapos daw ng lecture namin ay magkakandak daw siya ng short quiz para malaman niya kung nakikinig talaga kami. Medyo nakaka-bad trip nga. Kasi pagod na nga kami sa duty. Ending magkuquiz pa kami sa lecture. Nagtinginan kami kung sino yung may-ari ng cellphone. Para naman mabigyan ng hustisya kung prank man yun. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ulit yung cellphone. Matagal itong tumunog. Kaya naman nainis na talaga yung instructor namin. At ang sabi niya, akin na yung cellphone na yan o yung buong klase niyong marereprimand. Nagkatinginan kami at pinaghahanap namin kung saan yung pinanggagalingan ng tunog. Ang kaso ay hindi namin mahanap. Wala ring umaamin. At saka isa pa, wala namang may ganoong cellphone sa classroom namin. Karamihan pa kasi sa amin nun ay mga walang cellphone nung mga panahon na yon. Or kung meron man, polyphonic naman yung ringtone. Hindi yung kagaya ng tunog ng 3310. Maya-maya pa, nahinto na naman yung notification alert. Hindi talaga nahanap kung nasaan yung tunog na yon. Kahit pa inisa-isa na yung mga bag sa upuan. Wala rin namang mapagtataguan ng cellphone na yon.
dahil wala namang drawer yung mga armchair namin. Matapos ang masusing hanapan, wala kaming nakitang cellphone na may ganoong tunog. Doon na kinabahan yung instructor namin. Maging kami na rin mismo ay kinabahan na since wala naman sa amin ang may ganoong cellphone. Matapos yun, nagpatuloy pa rin ang klase namin. Kasi kung hindi namin gagawin yon, hindi kami makaka-catch up kasi parating na noon ang exams namin. Hindi ko na lang din maalala kung anong term yung exam na yon. So habang nagpapatuloy ang discussion namin, makalipas lang ang ilang minuto, muling tumunog yung cellphone. At dahil na rin nga sa kanina pa kaming kinakabahan, dali-daling sinabi ng instructor namin, "Okay, class is dismissed." Dali-dali na kaming nagligpit ng gamit nun at lumabas na ng classroom. Lakad takbo kami nun palabas ng classroom dahil nga pare-pareho kaming kinikilabutan na. Kinabukasan ay doon na lang din namin nalaman na yung oras daw ng klase namin na 6:30 to 7:30 p.m. kami na lang daw noon ang nagkaklase sa building. Nalaman na lang namin sa class president namin na nag-usap daw sila ng instructor namin at nagdesisyon sila na lilipat kami ng building at classroom kung saan may mga kasama pa kaming nagle-lecture. Magandang gabi po sa lahat. Pasensya na kung medyo hindi maganda ang pagkakagawa ng kwento ko. Mababaw lang po kasi ang alam kong Tagalog. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kyle. Nangyari po itong kwento ko dito sa paaralan namin. Isa po akong media arts major. Pumapasok po ako sa isang kilalang high school dito sa Ilocos. Sikat din ang arts program namin, lalo na ang choir. Medyo luma na ang eskwelahan na to. Naitayo ito noon pang taong 1906. At dahil daw dito, marami nang nangyari sa mahigit 100 taon nang nakalipas. Maraming kwento-kwento rito, mga maligno at kung ano-ano pang mga hindi nakikitang elemento. Gabi po yun ang pageant ng eskwelahan namin. Halos lahat ng mga estudyante ay pumunta. Dahil talagang isa ito sa mga pinakahihintay na event ng mga bata. Parte po ako noon ng coverage team. Yung mga gumagawa ng mga cinematic videos ng mga events. Dahil parte po ito ng aming education bilang mga media students. Maganda naman ang pageant noon. Lalo na yung classmate kong nakisali bilang isang candidate. Nung mga hating gabi na, pupunta sana ako sa aming major room para umihi at uminom. Hiwalay po kasi doon ang rooms ng mga major. Meron pong personal na CR ang mga teacher namin sa loob ng major room. Pero kami po, pinapayagan kami ng sir namin. Natawagin na lang nating Sir Lee. Pinapayagan niya kami na gamitin yung CR. Walang ilaw noon sa loob ng kwarto dahil kaka-renovate lang noon. Sobrang luma na kasi yung mga classroom namin. Papasok na sana ako noon. Kaso may nasilip akong 2 estudyante sa loob ng room namin na parang umiiyak yung isa. Napatanong ako sa isip ko kung anong problema niya. Pero naisip ko rin baka nag-break sila ng jowa niya. O kaya naman baka may nangyaring masama sa kanya. Pero hindi ko kilala yung mga estudyante. Tapos isa pa, magdadrama lang siya doon pa sa kwarto namin. Hindi ko na lang pinansin yon dahil kailangan ko na talagang umihi nun. Pagkatapos po ng pageant, nagmerienda muna kami ng aking team.
Kasama namin si Sir Lee. Tapos nagpaalam siya na may kukunin lang daw muna siya sa room at inaya niya ako para samahan daw siya. Kailangan daw niya ng ilaw dahil nga wala pang mga bombilya yung room. Pagdating namin sa room, laking gulat ko nung nakita kong nakakandado pala yung room. Madalas kasi ay hindi na nilalagyan ni Sir Lee ng kandado yon kasi nga alam niya na ginagamit namin yung CR. At doon din kasi kami kumukuha ng tubig kapag nagko-coverage kami. Maya-maya, bigla na lang lumamig sa likuran ko na parang imposible namang bigla na lang lalamig yon kasi hindi naman malakas ang hangin nung gabi na yon at isa pa ay summer noon. Pagbalik namin sa team, hindi ko napigilan na tanungin si Sir Lee kung nakita ba niya yung mga estudyante sa loob ng room nung pumasok siya. At tinanong ko din kung buong gabi bang nakakandado yung room. Nakita mo rin yung dalawang yon? Sabi ni Sir. Ano yun, Kyle? May nakita kang multo? Tanong naman nung isa kong kaklase. So ay kinuwento ko lahat sa kanila. At ang sabi niya sa amin, alam nyo, maraming mga elemento dito. Maraming mga nagpaparamdam. At yung nakita mo, Kyle, sinasabing dating mga estudyante sila dito. Laging umiiyak daw yung dalawang yon dahil namatay daw siya noong prom night nila. Kadalasan na nga daw na nagpaparamdam siya tuwing hating gabi na. Yun din daw kasi yung oras ng kamatayan niya. Sa ngayon po, Boss Kira, nag-aaral pa rin ako dito sa eskwela na to. Naiparenovate na po lahat ng mga lumang kwarto at marami na ring mga bagong gusali dito. Pero hindi pa rin po nawawala ang mga elementong naninirahan sa eskwelahan na to. Isa po akong OFW dito sa South Korea. Lagi po akong nakikinig sa mga bago niyong upload. Nakasanayan ko na pong makinig sa inyo habang nagtatrabaho. At ngayon naman po, gusto ko lang magbahagi ng experience ko patungkol sa mga bagay na nangyari sa buhay ko at hindi ko na makakalimutan. Tawagin niyo na lang po akong Jerry. Nangyari po ito noong nasa elementarya pa lang ako. Grade 2 student pa lang po ako noon sa isang pampublikong paaralan sa Pampanga. Sa ganung edad ko po, wala pa po akong alam sa mga multo o kung anumang elemento. Ang alam ko lang noon ay puro laro at pag-aaral. Sa school po namin, nakaugalian na po ng mga mag-aaral doon na mag-unahan sa pagpapatugtog ng bell. Hudyat po yun na mag-uumpisa na ang klase. Kaya naman po ang ginagawa nila para mauna, tumatambay sila malapit doon sa bell. Yung bell po na yon, nakasabit po siya sa loob ng bodega. At yung bodega po na yon ay nakalak mula sa labas. May nakalawit lang pong tali sa labas at yun yung hinihila para mapatunog yung bell. Isang hapon nun, napagpasyahan kong pumasok ng maaga. 1 PM po ang klase ko. Pero 12:30 pa lang ng tanghali, pumasok na ako. Tumambay ako sa may ilalim ng bell at nakasandal ako sa bodega. Habang naghihintay ako ng oras at patingin-tingin sa mga naglalarong bata, biglang may umihip na malamig na hangin sa may tenga ko. Nanggaling po yun sa loob ng bodega. Kasunod nun, may narinig ako na mahinang pag-iyak. Nung marinig ko po yun, nagtingin-tingin ako sa paligid ko. Baka kasi kako may batang nadapa lang. Pero nung wala akong nakita, doon ko na napagtanto na yung pag-iyak na yon ay nanggagaling sa loob ng bodega. Idinikit ko pa yung tenga ko nun sa pader ng bodega. Pinakinggan ko po ng mabuti. At doon ko na nga po nasigurado na doon talaga siya nanggagaling sa loob ng bodega. Sobrang linaw ko itong naririnig. Pero bigla ring naudlot yung pakikinig ko nang tawagin ako ng isang teacher namin
Iho, patunugin mo na yung bell at mag-uumpisa na ang klase natin. Normal naman pong natapos ang araw na yon. So fast forward po. Pagkatapos ng 3 taon, grade 5 na po ako nito. Yung dating bodega po na tambakan ng mga sirang gamit ng school na siya rin kinalalagyan ng bell ay ginawa na pong clinic. Isang araw, napag-utusan kami ng kaklase ko na maglinis doon. Sinunod naman namin at nagdala kami ng map at walis. Sa paglilinis po namin, may napansin po akong mantsa sa semento. Kinuskus ko po yun ng map, pero ayaw nitong matanggal. Kahit na makailang balik pa ako ng kuskus dito, ayaw talaga niyang mawala. Tinawag ko yung kaklase ko, na itawag na lang natin sa pangalang Alvin. Sabi ko sa kanya, "Vin, tingnan mo to, ayaw matanggal ng mantsa." So lumapit nga si Alvin. Sabi niya, yan. Oo, mahirap talagang tanggalin yan eh. Meron pa nga niyan dito oh. Alam mo ba kung ano yan? Sabi nila, mga patak-patak daw ng dugo yan. May ginahasa daw kasi dito sa loob ng bodega. Tapos dito na rin siya pinatay. Kaya nga matagal na inilak to, diba? Tapos ngayon na lang ulit binuksan para gawing clinic. Pagkarinig ko nun, Boss Kira, grabe ang pagtayo ng balahibo ko. Kasi bigla ko ring naalala yung naranasan ko nung grade 2 pa lang ako. Nung may narinig akong mahinang pag-iyak ng babae, dito mismo, sa clinic, na dating bodega. Ito naman po yung sunod kong kwento. Hindi naman po siya gaanong nakakatakot at hindi rin maituturing na paranormal, pero ibabahagi ko na din. Nangyari naman po ito noong grade 3 pa lang ako. Nung mga panahon na to, tinuturuan na po kaming magtanim ng mga gulay at magbungkal ng lupa. Ewan ko lang po sa mga kabataan sa panahon na to kung meron pa rin ba silang mga ganitong activities. Batang 90s po kasi ako, Boss Kira. So eto na nga. Isang araw po bago matapos ang klase namin nun, may announcement ang teacher namin na itago na lang natin sa pangalang Ma'am Rose. Ang sabi niya po, "Class, okay, bawat isa sa inyo ay kailangang magdala ng isang plastic na fertilizer. Dapat maipasa niyo yan bago matapos ang week na ito, okay?" At sabay-sabay naman kaming sumagot ng yes, ma'am. Boss Kira, may nakatatanda po pala akong kapatid. Sa mga panahon na yun ay grade 5 naman po siya. Itago na lang po natin siya sa pangalang Aljur. Kamukha niya po kasi si Aljur. Nagpasya po ako na magpatulong sa kanya na manguha ng fertilizer sa isang malawak na damuhan malayo sa bahay namin, kung saan nandoon yung mga baka at kalabaw na alaga naman ng mga magsasaka. So ito na nga po. Pagdating namin doon, agad kaming nag-ipon ng dumi ng kalabaw. Lumipas ang mga minuto at oras. Nalibang kami sa ginagawa namin ni Kuya at hindi namin napansin na dumidilim na pala. Halos nakalahati na namin yung mga plastic na lalagyan namin. Sabi ni Kuya, "Jerry, bukas na lang kaya natin to ituloy. Iwan na lang muna natin to dito, tas balikan na lang natin bukas. Agahan na lang natin." Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng kuya ko. At matapos nga nun ay nagpasya na kaming umuwi. Kinabukasan po ay maaga kaming nagising ni Kuya. Nagtungo agad kami sa talahiban at binalikan namin yung plastic na iniwan namin. Pero Boss Kira, nang makita namin ang nasa loob ng plastic bag, ay parehas kaming nangilabot ni Kuya. Kasi yung laman ng plastic na iniwan namin ay hindi na dumi ng kalabaw, kundi mga lamang loob na ng tao. Paano ko nasabing laman loob ng tao? Kasi bukod doon
ay may laman din itong pira-piraso ng kamay ng tao. May mga daliri at putol na kamay. Talagang nanginig ang tuhod namin ni Kuya noon. Ang tanging nagawa na lang namin ay magtinginan. Isa pang nakadagdag sa takot namin, Boss Kira, na halos lumabas na ang puso ko sa kaba at takot, ay yung nakita namin sa hindi kalayuan. May isang lalaking hubot-hubad, punong-puno ng dugo ang katawan niya, at mabilis siyang tumatakbo papunta sa amin. Pagkakita namin sa kanya, mabilis kaming nagtakbuhan ni Kuya. Hindi talaga kami lumingon hanggang sa makarating kami sa mga kabahayan. Doon lang kami bahagyang nakampante at huminto sa pagtakbo. Nung lingunin namin yung pinanggalingan namin pati na yung lalaki, ay naroon pa rin siya. Nakatayo na lang siya doon at nakatingin sa amin. Sa takot namin, nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa makarating na kami sa bahay namin. Hinding-hindi ko po malilimutan ang experience namin na yan. Hindi ko po masasabing aswang siya. Kasi umaga naman na yon, Boss Kira. As in may araw na. At kung sino man yon, hindi na rin po namin nalaman ni Kuya. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Pasensya na kung hindi gaanong nakakatakot. Maraming salamat po and God bless us all.